While staring at Lucas, I formed a seductive smile on my lips. My hands reached into the back of my bra and gradually undid it until it was completely exposed. Lucas' eyes glowed even brighter with lust. His fist had already been clenched. Lihim kong pinalakpakan ng aking sarili. Good job, Selena. I threw my bra on somewhere. Then my finger slipped to the hem of my panty. And just like I did with my bra, I slowly lowered it while biting my lower lip. And to completely strip my panty, I lifted my ass slightly. When I finally removed my last cover, I sat back down on the sofa and spread my legs, giving him a better view of my naked womanhood. Halos pong magdamag ang naging aming pagniniig. Masasabi kong nagtagumpay ako sa mga plano ko. Where have you been? Kahapon pa kitang tinatawagan at hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. I rolled my eyes habang nakikinig kay Sarina. Nakalimutan ko kasi ang phone ko eh. Naiwan ko sa kondo ko. And besides, masyado akong busy kaya kahit dala ko ang phone ko, sigurado kong hindi ko rin yun masasagot. Paliwanag ko, I heard her hiss on the other line. Saan ka ba kasi nanggaling kagabi ha? Kastigo niya sa akin na ikinatawa ko naman. Kung maka-acto naman kasi ito dahil pang lola ko. Pumasyal lang po ako, pagsisinungaling ko. Alam mo, hindi ka magaling magsinungaling, Ana. Kaya sabihin mo na lang kasi sa akin kung nasan ka kagabi. Hindi kailangan ng sigawan at murahin ako, Sarina, okay? And besides, you don't have to worry about me. I'm fine, okay? Kung may nangyaring masama, ipapaalam ko sa'yo. But for now, let me rest. Gusto ko nang matulog. At ibinaba ko na ang telepono. Hindi ko na siya hinayaang magsalita pa. Inihagis ko ang phone ko sa sofa at pumunta sa kwarto ko. Kauuwi ko lang mula sa bar. At hindi ako nagsisinungaling nung sinabi kong kailangan kong magpahinga at kailangan kong matulog. I am damn tired. Paano ba namang hindi ako mapapagod? Lucas and I fucked countless times last night. Paulit-ulit niya kong inangkin na tila wala siyang kasawaan sa aking katawan. And I must admit, I've enjoyed every part of it. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang kanyang mga haplos sa aking katawan. Ang kanyang labi na naglalakbay sa bawat parte ng aking katawan. At ang kanyang pagkalalaki na ilang ulit ding naghatid sa akin sa ikapitong langit. Ipinikit ko ang aking mata nang maramdaman ko ang unti-unting pagragasa ng init sa aking buong katawan. Pakiramdam ko sinisilaban ang aking katawan dahil sa sobrang pag-iinit. Kung kaya't kaagad kong hinubad ang lahat ng aking kasuotan at dali-daling pumasok sa banyo. I turned on the cold shower, hoping that it would take away this hot and burning sensation that I am feeling. Ngunit nagkamali ako dahil sa bawat butol ng tubig na dumadaloy sa aking katawan, naaalala ko kung paano halikan at tinikman ni Lucas ang aking katawan. Images of our wild sex instantly pop up in my mind. Pumikit ulit ako at wala sa sarili ko napasandal sa dingding ng banyo. I opened my eyes and saw my reflection in the mirror. Ngunit kung gaano kabilis na bumalik ang alaala na nangyari sa amin ni Lucas, ganun din kabilis na bumalik sa aking alaala ang pagninig nila ni Brianna sa loob ng aming bahay, kung saan nakikita at naririnig ko mga ungol nila. I have also seen myself crying inside the bathroom, covering my ears for me not to hear their moans. Anger and pain rose inside me. I tried to erase the painful memory, ngunit kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin ako sa alaalang yun. Isang napakasakit na alaala. Muli kong ipinikit ang aking mga mata, nang maramdaman ko unti-unting pamamasa ng aking mga mata. And remove myself from the painful past. Nang sa wakas nagawa ko na, binuksan ko ang aking mata. Again, took a deep breath. Kaagad kong nilinis ang aking katawan. I scrubbed it hard, as if it could take away all Lucas' touch and kisses. Tila ako nagising sa katotohanan na hindi ko dapat magustuhan ang nangyari sa amin ni Lucas, na hindi dapat ganun na naging reaksyon ng aking katawan, na hindi na dapat ako maapektuhan pa. Iba na ako ngayon. Forget all of the pain kasabay ng paglimot ko sa dating ako. Nang matapos ako sa paliligo, kaagad kong sinuot ang aking bathrobe. Hindi na ako nag-abala pang magbihis. Nahiga na ako ng diretsyo hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng kadiliman. His fiancé is currently in UK.
at sa susunod na linggo pa makakauwi. Napangisi ako matapos mabasa ang text sa akin ng aking tauhan na siyang inutusan ko upang manmanan sina Lucas at Brianna. So, out of town palang slot ha. Mukhang sumasang-ayon ang mga pangyayari para sa plano ko. Binalingan ko ang 2 maleta kung saan nakasilid ang aking mga damit at personal na gamit. Hindi ako makapaghintay na makita ang reaksyon ni Lucas pag isinagawa ko ng pangalawang hakbang para sa mga plano ko. Magiging masaya to, sambit ko, habang nakapaskil ang napakalaking ngisi sa aking mga labi. I excitedly grabbed my car keys, saka ko hinilang aking mga maleta before I stormed out my condo unit. As soon as I reached the parking area, kagad akong pumunta sa aking sasakyan. Dahan-dahan kong sinilid sa backseat ang mga maleta ko. Mabuti na lamang at hindi na ganun kabigat dahil konti rin lang naman ang mga gamit ko since hindi naman ako magtatagal dito sa Pinas. Bago ko paandarin ang aking sasakyan ay tinawagan ko muna ang tao na siyang makakatulong sa akin upang maisagawa ko ang aking mga plano. Kagaya ng aking inaasahan, tuwang-tuwa ito nang sabihin ko ang aking pakay. Mas lalo ako napangisi nang walang pagdadalawang isip siyang umoo sa hinihingi kong pabor. Nang ibaba ko ang tawag, kaagad ko ng pinandar ang kotse. Pinatakbo ito patungo sa aking pupuntahan. Alos kalahating oras din ang aking biniyahe bago ko narating ang aking destinasyon. Kaagad ko nakita ang isang napakapamilyar na kulay itim na malaking gate. And inside that was the big Spanish-type mansion kung saan ako lumaki. Nagpadala ko ng mensahe sa taong magpapatuloy sa akin sa mansyon na ito. At bilang segundo lamang ang aking binilang nang dumating ang 2 katiwala upang buksan ang malaking tarangkahan para tuluyang makapasok ang aking sasakyan. Ipinarada ko muna ang aking sasakyan bago ako lumihis palabas ng sasakyan. Silina! Automatic kong sumilay ang matamis ng ngiti sa aking mga labi nang mamataan kong may edad na ngunit maganda pa ring ginang na patungo sa akin. Ikaw na ba yan, Iha? Oh my God! Ang laki ng pinagbago mo, ha? Masayang sabi niya. Nang tuluyan na siya makalapit sa akin. Ikinulong pa niya ang aking mukha gamit ang kanyang mga palat. Ang mga mata naman niya, mamasa-masa na tila pa maiiyak na ito. Kahit ako nagagalak na makita siyang muli. Mrs. Olivia Marquez has been so good to me. Itinuring niya ako na para bang tunay niyang anak. She treated me so well. Kabaliktaran ng trato ng anak niya sa akin. Ang kabaitan din niyan dahilan kung bakit may mga nararamdaman akong guilt dahil ginagamit ko siya sa paghihiganti ko. Ang sabi kasi sa akin ng tao ko, hindi raw gusto ng ginang si Brianna para kay Lucas. At hindi raw nito matatanggap na si Brianna ang ipapalit ni Lucas sa akin. It actually warmed my heart na hanggang ngayon, boto pa rin sa akin si tita. I miss you so much, Iha, she said. Saka ako mahigpit na niyakap. Gumanti naman ako ng yakap sa kanya. Namiss ko rin po kayo, tita. Bigla siyang humiwalay sa akin. Saka tila nagtatampong umuso. What happened to mama? Aniya, habang nakanguso sa akin na ikinatawa ko naman. Hindi pa rin talaga nagbabago ang kanyang biyanan. She still acts so childish. Kahit pa hindi na angkop sa edad niya ang umarte ng ganon. Tumikim muna ako bago siyang nginitian. Para po kasing nakakahiya na. Matagal na po kaming hiwalay ng anak niyong si Lucas, kaya wala na po akong karapatan na tawagin kayong mama. Saka isa pa po, ikakasal na po sila ni Brianna, di ba? Sa susunod na buwan, hindi po ba? Sino po ang dapat na tumatawag sa inyong mama? Pagpapaliwanag ko sa kanya. Ngunit mas lalo naman itong sumimangot. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Hindi ko siya gusto para sa anak ko. At kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan. Abay, napakalayo sa'yo ng babaeng yun, ha? Niwala pa nga ata yun sa kalingkingan mo, si Lina. Hindi marunong magluto, maglaba, at hindi pa marunong sa mga gawaing bahay. Palagi nalang umaasa sa mga katulong. Hindi katulad mo na maganda na, mabait pa, at napakasipag. Hindi ko nga alam kung anong nakita ng siraulo kong anak sa babaeng yun eh. Reklamo niya, na aking ikinailing. Kung ako nga lang masusunod, hindi ako papayag na pakasalan ni Lucas ang malantob na babaeng yun. At pipilitin ko talaga magkabalikan kayo. Pero ito kasing anak ko, napakatanga. Bulag pa. Ang tanga niya kasi pinakawalan niya ang isang kagaya mo. At ang bulag
bulag niya kasi hindi niya nakikita ang tunay na kulay ng babaeng kinababaliwan niya. Pagpapatuloy pa nito. Chill, tita, sabi ko sa kanya. Ngunit binigyan niya ako ng matalim na tingin. Na muli ko namang ikinatawa, saka ko siya inakbayan. Chill, mama, pagtatama niya. Muli naman bumalik ang ngiti niya, na tila natuwa siya sa itinawag ko sa kanya. Much better, iha. O tara na, pasok na tayo. Nagluto ako ng mga paborito mo. Sigurado ako na miss mo na ang mga pagkaing Pinoy. Yaya ni Mama Olivia. Saka niya minandohan ng mga katulong na kuhanin ang aking maleta at iakyat sa dating kwarto na aking tinutuluyan rito sa mansyon. Dumiretso kami sa komedor. At nanubig ang aking bagang nang makita mga putahing nasa lamesa. Lahat ng nakahain, paborito ko talaga. Kaagad niya akong pinaghila ng upuan, saka nilagyan ng mga pagkain ng aking pinggan. Sinubukan ko pa nga siyang pigilan dahil nakakahiyang pinagsisilbahan pa niya ako. Gayong kaya ko naman, pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya, na-miss niya raw talaga ako ng sobra, kaya hayaan ko na raw siyang pagsilbihan ako. Wala naman ako nagawa, kundi ang hayaan na lamang nga siya. Nang tila kontento na siya sa paglalagay ng pagkain sa pinggan ko, saka lamang siya umupo sa katabi kong silya, at ang sarili namang pinggan ang nilagyan niya ng pagkain. Asan nga po pala si Tito? Tanong ko pagkatapos nguyain ang humba na isa sa mga pinakapaborito ko talagang putahe. Papa, pagtatama nito. Nako, ando na naman ang papa mo kasama mga kumpare niya na nag-golf. Pero malamang pauwi na rin yun. Lalo pat alam niya na uuwi ka rito. Natuwa nga yun nang sabihin ko sa kanya na dito ka muna pansamantalang titira. Kwento niya sa akin. Tumango naman ako at hindi na nagkomento pa. Sarap na sarap talaga ako sa pagkaing inihanda ni Mama Olivia. Nang marinig ko ang pamilyar na baritonong boses na iyon sa aking likuran. Anong meron, ma? Kaninong kotse yung nasa labas at bakit parang ang daming na nangluluto mong pagkain? Tanong nito sa sariling ina. At ramdam ko ang nanunot niyang titig sa akin. Hindi ko siya nilingon. Nagpatuloy lang ko sa pagkain. Pilit kong kinukubli ang excitement na aking nararamdaman sa magiging reaksyon niya. Oh anak, mabuti naman at nandito ka na. Mama Olivia beamed happily. Nilapitan niya si Lucas. Naramdam ko nakatitig pa rin sa aking likuran. We have a visitor, anak. Excited na balita nito. Bumalik na si Selena at mananatili siya rito ng ilang linggo. Masayang sabi ni Mama Olivia. Doon lamang ako lumingon kay Lucas. Habang may nakapaskil na malaking ngisi sa aking mga labi. At mas lalo pang lumawak ang aking ngisi nang makita ko ang reaksyon. At magkasalubong ang aming mga mata. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang nakaawang pa ang kanyang mga labi. Na hindi makapaniwala na nakikita niya ako ngayon sa harapan niya. Hello, ex-husband. Nice to see you. Again, sabi ko. At napalitan ng nakakaakit ng ngiti ang mapaglarong ngisi sa mukha ko. Ganun na lamang ang pag-iling ko habang naririnig ko ang pagtatalo ni Lucas at ni Mama Olivia. Pagkatapos kasing ibalita ni Mama Olivia na sa pamamahay muna nila ako pansamantalang mananatili, halatang halata ang gulat sa dati kong asawa at ilang minuto din siya bago nakahuma. He then invited his own mother for a serious talk at hindi lingid na tungkol sa akin na pag-uusapan nila. Ma, bakit ka pumayag na dito siya magstay? It was Lucas' voice. Hinaan mo naman ang boses mo, Lucas. Baka marinig ka ni Ana at isipin niyang ayaw mong naririto siya. Mariin, ngunit mahina ang boses ni Mama Olivia. I don't care. At talaga namang ayoko na nandito siya. My God, Mama. Ano na lang iisipin ni Brianna kapag nalaman niya nandito si Selena? Punong-puno ng inis at frustration na saad ni Lucas. Na kahit hindi ko siya nakikita, alam ko nakatiim ang kanyang mga bagang. He was always like that whenever he's mad or may hindi siya nagustuhan. Ano naman pakialam ko sa nararamdaman ng Brianna na yun? Pamamahay ko to, kaya may karapatan akong patirahin kung sino mang gusto ko. Mama Olivia said. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Ayaw pa talaga nilang marinig ko ang pagtatalo nila sa lagay na yan, ha? Hindi na ako nakatiis. Tumayo ako. Gustuhin ko mang kumain pa. But I think this is the right time to practice my acting skills. Inayos ko muna ang aking mga kasuotan. I am wearing a 2 inches above the knee floral dress. Natinarnohan ko ng heels sa 6 inches ang haba. Tamang-tama lang para hindi ako magmukhang unano sa harapan ni Lucas.
na talaga namang pinagpala sa 6'1" na height niya, habang ako 5'4" lang. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa living room, kung saan nagtatalo rin ang mag-ina, habang pinipigilan pa rin nila ang pagtataas ng boses. Nang ilang di pa na lang ang layo ko sa kanilang dalawa, saka ako tumikim upang makuha ang kanilang atensyon. Napatigil naman sila sa pagtatalo at bumaling sa akin. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ni Mama Olivia, habang napakatalim ng titig na ibinigay sa akin ni Lucas. I look at Mama Olivia, and I made sure na nakakaawa ang mukha ko. Napaka-inosente at napakabait. Yung parang ako pa rin ang dating si Lina. Hindi naman po sa nakikinig ako sa usapan niyo, Mama. Mahinang boses ko, while my attention is on Mama Olivia, na nag-aalalang nakatingin na sa akin. Pero kasi po, rinig na rinig ko po ang boses niyo hanggang sa komedor eh. Binalingan ko ng tingin si Lucas. Isang nahihiya at peke, nangiti ang binigay ko sa kanya. Tama naman po si Lucas, Ma. Baka po hindi magustuhan ni Brianna kapag nalaman niyang dito ako manunuluyan. Lalo pat malapit na rin po ang kasal nila. So I think it would be better na umalis na lang po ako. Marami naman pong hotel na pwede kong pansamantalang tuluyan habang nandito po ako sa Pinas. I said with a small smile on my lips, na tila ba unawang-unawa ko si Lucas, kahit pa totoo, gustong-gusto ko talaga siyang tuhuran. Bigla namang naalarma si Mama Olivia. Nilapitan niya ako, saka hinawakan ang aking kanang balikat. No! You don't have to do that. Mag-aalala lang ako kapag sa hotel ka nagstay. Sa panahon pa naman ngayon, konti na lang mga lugar na masasabi nating ligtas. At isa pa, bahay mo na rin naman ito, so you can stay here as long as you want. Mama! Biglang sabat ni Lucas. Muling binalingan ni Mama si Lucas at pinandilatan niya ang dati kong asawa. Shut up, Lucas! My decision is final. Si Lina will stay here at wala akong pakialam kahit magalit pa demonyuta mong nobya. Mama Olivia said with conviction. Her name is Brianna, Mama, not demonyita. Sagot naman ni Lucas. Nahalatang hindi nagustuhan na sinabi ni Mama. Whatever. Ang tanging sagot ni Mama. Saka umuli akong hinarap at matamis ng initian. Huwag mo nang pansinin ang tanga kong anak si Lina. Tara na, ihatid kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Mamaya darating na rin ng papa mo. Siguradong matutuwahin pag nakita ka kung gaano kalaking pinagbago mo. Mama said, at masuyo kong hinila patungo sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan. At inihatid ako sa aking kwarto kung saan naroroon ang aking dalawang maleta. Hindi naman nagtagal roon si Mama. Sinabihan niya lamang ako na magpahinga, tuluyan na akong iniwan. Ngunit hindi rin naman ako makapagpahinga ng maayos. Kaya inasikaso ko na lamang ang aking mga damit. Ipinasok ko sa walk-in closet. Pati mga personal kong gamit, inayos ko na rin. Nang matapos ako sa aking ginagawa, napaupo ko sa gilid ng kama. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng dati kong silid. Wala pa rin itong pinagbago. Kung ano ito nung huli kong nakita ito, ganun pa rin ito ngayon. Tanging ang bedsheet at punda lamang ng mga unan ang napalitan, but other than that, walang nagbago sa buong silid. Maraming mga alaala ang sumagi sa aking isipan habang naglalakbay ang aking tingin sa buong silid. This room has a lot of memories. Happy and painful memories. Ang silid rin na ito ang siyang saksi sa una naming pagtatalik ni Lucas. Sa kwartong ito rin inanunsyo ni Mama Olivia at Papa Roman na magpapakasal kami ng kanilang unika uiho. At ang silid rin na ito ang naging saksi sa una't huling beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Lucas. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa aking isipan ang alaalang yun. Nang datnan kami ng mga magulang ni Lucas na nasa iisang kama, kapwa hubad, at nakita nila na may bahid ng mansya ng dugo ang bedsheet, hindi na nagdalawang isip pa mga ito na ipakasal kaming dalawa. Kahit anong pagtanggi ni Lucas sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, wala siyang nagawa, lalo pat pinal ng desisyon ng mga ito. Maging ako hindi na rin nakatutol pa, pero inaamin ko naman na may konting saya rin ako naramdaman ng mga panahong yun. I have been loving Lucas for a very long time, and that thought that we will get married somehow made me feel a little bit of happiness. Kahit pa alam ko namang wala siyang nararamdaman, ni katiting na pagmamahal para sa akin. Dahil si Brianna nagmamay-ari ng puso niya noon pa man. Pagkatapos sabihin ni na Mama Olivia at Papa Roman ang tungkol sa kasal namin, iniwan na rin nila kami. Gusto ko sana siyang kausapin noon at humingi ng tawad.
dahil sa nangyari. Pero bago pa yun nangyari, bigla na siyang nagwala. Pinasag niya ang lahat ng kagamitan sa kwartong yun, including the picture frame, kung saan nakapaskil ang larawan namin ng Lola Adelaida ko. Pinilit ko siyang pigilan noon, ngunit bigla na lang niya akong hinambalo sa sahig. At hindi pa siya nakontento roon. He even slapped me na sanhi upang magdugo ang aking mga labi. Takot na takot ako noong mga panahong yun. Nanlilisik ang kanyang mga mata, na tila ba anumang oras papatay siya. Ako ang sinisisi niya sa nangyari. Muli pa sana ako makakatikim ng sampal, kung hindi lang sumaklolo si Mama Olivia at Papa Roman. Kaagad akong dinaluhan nila Mama Olivia, habang si Papa Roman naman, inundayan ng suntok si Lucas habang paulit-ulit na minumura ang sariling anak. At sa sobrang katangahan ko noon, nagawa ko pang maawa kay Lucas nang makita ko nagdudugo ang kanyang mga labi. Mapait ako napangiti. I can't believe how weak and how stupid I was before. But, oh well. Lahat naman ng tao dumaraan sa pagiging tanga, at kabilang na ako roon. Yun nga lang na sobrahan ata sa katangahan ko noon. At pinaabot ko pa ng ilang taon ang pagkamartir ko sa walang kwenta at gago kong asawa. Pero natuto na ako, at yun naman ang importante, hindi ba? Ang may natutunan ako sa katangahan ko. I wouldn't be the strong, brave, and bold Anna right now kung hindi dumaan sa kabubokang si Selena noon. Tumayo ako at kumuha ako ng aking pamalit na damit. Saka ko tinignan ang pintuan kung nakasara ba ito. Hindi na rin ako nag-abalang tignan kung nakalak ang pinto. Marunong naman kumatok ang mga tao rito, no? Kaagad kong hinubad ang aking kasuotan. Nasa kalagitnaan ako ng pagsusuot ng aking bra nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at niluwa noon ang galit na si Lucas. Ngunit kaagad rin nagbago ang reaksyon ng kanyang muka nang bumaba ang kanyang mga mata sa aking katawan. Tanging kulay krema na panty lamang ang aking suot, habang ang kulay krema ko ring bra, inilalak ko pa lang. Tatanungin ko sana siya kung anong gusto niya, nang muli na naman ako nakaisip ng kapilyahan. Strapless ang aking bra, at kapag binitawan ko ito, siguradong sa sahig ang bagsak nito, at malalantad sa nag-aapoy ng mga mata ng aking dating asawa ang aking dibdib. Tumikim muna ako upang makuha ko ang kanyang atensyon. At hindi naman ako nabigo dahil muling bumalik sa aking mukha ang kanyang nagbabagang mga tingin. Hindi ko lang masigurado kung dulot ba yun ng galit o pagnanasa. I gave her the sweetest smile that I could ever give bago ko sinadyang bitawan ang aking bra. Sanhi upang tuluyan itong mahulog. Ngayon, ang aking dibdib ay hubad at malayang nakabitin sa harapan niya. Hindi ko maitago ang ngisi sa aking mga labi as I saw how his eyes darkened and last, as his naked and fiery eyes were on my breast. Hindi ka ba magiging gentleman and get my bra for me? Sabi ko sa napaka-inosenteng tono. I saw how he gulped as he stared at my breast. Bumaba pa sa aking pagkababae na natatabingan lamang ng konting saplot. Umigting ang kanyang mga panga, kinuyom niya ang kanyang kamao, na tila ba nagpipigil. Tumingala siya, saka niya ipinikit ang kanyang mga mata, habang mabilis ang kanyang bawat paghinga. Lumawak ang aking ngisi, dahil sa nakikita kong reaksyon ng kanyang katawan sa mga nakikita niya sa akin ngayon.